Amen. Ito po, maminamahal, ang tunay na isang tanda ng kalaban ng krus ni Kristo. Pinagsisikapan lang nila ang para sa kanilang sariling kapakanan. Nagsusumikap sila sa sariling kapakanan. Self-interest. Hindi para kay Kristo. Naglilingkod sila para sa sariling kapakanan. Hindi para sa kalwatian ng malapangno, para sa pakinabang, sariling kapakinabangan. Ang totoong naglilingkod kay Kristo, maminamahal, sabi ng 1 Corinthians chapter 10, verse 24, hindi niya iniisip ang kanyang sariling kapakanan, kundi iniisip niya ang kapakanan ng iba. Kung ikaw ay talagang naglilingkod sa mahal na Panginoon Kristo, huwag mong isipin ang iyong sariling kapakanan. Huwag kang self-interest. Pag nabubuhay ka, naglilingkod ka sa Diyos dahil sa sarili mong pakinabang, gawin mong palabigasan ang paglilingkod sa Diyos, yan po, nagiging kaaway ka ng krus ni Kristo. Ang totoong naglilingkod sa Diyos, sabi ng 1 Corinthians 10:24, dagdag natin, nabubuhay yan, hindi para sa sarili, nabubuhay para sa iba. Unang Korinto, Kapitulo 10, talatang 24. Huwag hanapin ni naman ang sa kanyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kapwa. Amen. Amen. Hindi niya hinahanap, maminamahal, ang kabutihan ng kanyang sarili, kundi ang kapakanan ng kanyang kapwa. Yan po ang totoong naglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi yung sariling interest lang, yung sariling kapakinabang lang ang iniisip niya. Wala siyang pakialam sa inyo. Yan po ang nagiging kaaway ng krus ni Kristo. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, nililimot ang mga dating kasalanan na pinatawad sa kanya ng mahal na Panginoon. Ang nakikita niya lamang ay yung malapit. Nakikita niya lang yung malapit, yung kanyang kalagayan ngayon, yung kanyang present situation. Pag siya'y nahihirapan sa paglilingkod sa Diyos, ayaw nang maglingkod. Pag siya'y nasa pagsubok, tumitingin siya sa mga hirap niya ngayon. Sabi, nililimot niya ang mga bagay na paano siya pinatawad ng Diyos sa kanyang kasalanan. Nakalimutan niya yung sakripisyo ni Kristo. Na para madala ka sa langit, siya ang nagbata ng kahirapan habang buhat-buhat niya ang mabigat na krus. Siya hinahambalos, mga minamahal, bawat latigo na lumalatay sa kanyang katawan, sumasama ang kanyang laman. Siya'y nadadapa, hindi niya na kayang buhatin ang mabigat na krus, maminamahal. Ngunit habang buhat-buhat niya ang krus, ang isip niya ay tayo. Nasa isip niya tayo, ang nasa isip ng mahal na Panginoon, kung hindi ko itutuloy ito hanggang sa bundok ng Kalbaryo, hindi ko maililigtas ang buong sangkatauhan sa iba't ibang saling lahi, sa lahat ng mga taong mabubuhay sa mundo. Habang naghihirap siya, tayo ang nasa isip niya. Tapos ikaw, may pagsubok ka lang ngayon. Wala ka lang makain. Wala ka lang pamasahe. Wala lang pagbukas mo ng kaldero, wala lang makitang ulam. Dahil naunahan ka na ng pusa. Ayaw mo nang maglingkod sa Diyos. Ang nakikita mo yung present situation. Hindi mo nakita yung paano ka pinatawad ng Diyos? Paano siya nagsakripisyo para sa iyo? Ang tinitignan mo yung sarili mong kalagayan ngayon. Sabi rito sa 2 Peter chapter 1 verse 9, na nililimot ang kanyang ang dati niyang kalagayan na siya pinatawad sa kanyang kasalanan. 1 Peter 1 verse 9, basahin natin. Dito sa aklat po ng ikalawang Pedro, Kabanatang 2, talatay 9. Ikalawang Pedro 2:9, sabi dito. 1:9 po. Ikalawang Pedro 1:9. Sapagkat yaong wala ng mga bagay na ito ay bulag, na ang nakikita lamang ay ang nasa malapit sa pagkalimot ng paglilinis ng kanyang dating mga kasalanan. Amen. Amen. Yun yung mga mananampalataya na nagiging kaaway ng krus ni Kristo. Nasabi, sila yung mga bulag na ang nakikita lamang, yung present, yung malapit. Yung kanyang present situation, ang hirap ng buhay ko. Bakit kung kailan naging Kristiyano ko, wala akong trabaho? Bakit kung kailan naging Kristiyano ko, nilayuan ako ng mga kaibigan ko? Parang isolated ako.
Bakit mula naging Kristiyano ako, parang hindi ako masaya? Ang ginawa, nakipagbarkada na sa mga sanlibutan, bumalik na sa kasalanan. Kaya sabi ng banal na kasulatan, sa mga taong naliwanagan, sabi rito sa Hebrews 6:4-6, sapagkat tungkol sa minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan, at nakabahagi ng Espiritu Santo, at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos, at ng kapangyarihang panahong darating, at sa kasya ay naiwalay sa Diyos na buhay, ay hindi na maaring baguhin muli sa pagsisisi, yamang kanilang pinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos, at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Pag hindi ka marunong lumingon sa iyong pinanggalingan, sabi, hindi ka makaparating sa paroroonan. Hindi mo tinignan kung paano ka pinatawad ng Diyos, paano ang hirap niya. Sino sa mga taong nagsakripisyo para maligtas ka. Nandiyan ang ating beloved pastor, pinag-ayuno ka. Hindi ka pa kilala, pinag-ayuno ka na 40 days, 90 days. Nagsasakripisyo, napupuri 20 hours a day. Sinong leader ng reliyon ang makagawa niyan? Maglibot kayo sa buong mundo kung merong makagagawa niyan. Kahit yung higanting sikat na reliyon ngayon, maminamal na hindi naniniwala si Kristo ay Diyos, kung kayang gawin ang ginagawa ng ating beloved pastor. Mag-ayun na ng 40 days, mag-ayun na ng 90 days. Nakita nyo, ang sarap ng buhay nila. Luxury car, nakasakay sa mga mamahaling sakyan, kumakain sa mga mamahaling mga restoran, nagbibihis ng mga mararanging damit, ang sarap ng buhay. Pero ang daming naniniwala. Pero ikaw, tinawag ka ng Diyos. Ikaw ay dinala sa ministeryong ito. Ang pastor mo'y laging nananalangin. Ang pastor mo'y nag-aayuno, nagsasakripisyo. Hindi tiniis ang hirap. Hanggang sa huling lakas ng ating beloved pastor. May edad na ang ating beloved pastor na napunta sa Talipa, Sulu. 70 years old na siya nung umakyat doon. Hindi niya tiniis. Hindi niya inisip na siguro nasa edad na ako, pwede na ako magpahinga. Maunawaan na ako ng malapanganon. Hindi. Talagang patuloy ang paggawa niya, maminamahal. Kaya bago ka tumalikod sa Diyos, bago ka maminamal bumalik sa pagkakasala, sinabi ng banal na kasulatan, huwag mong limutin ang kasalanan kung paano pinatawad ng Diyos ang iyong dating kasalanan. Sinabi rito, ang tinitignan lamang ay ang malapit. Sila'y mga bulag sa pagkalimot ng paglilinis ng kanilang mga dating kasalanan. Biro mo maminamahal, sino tayo? Ano tayo? Anong nagawa nating mabuti? Napakarami nating kasalanan. Pero sabi ng Biblia, hindi niya tinignan kung sino tayo, kung ano tayo. Bukod sa tayo po'y iniligtas ng ating malapanon sa krus, nagpadala siya ng pastor. Sabi, I will give you pastor according to mine hearts. Galing sa puso ng Diyos. Pag napunta ka sa ministeryong ito, maminamahal, ang pastor na ibinigay sa iyo ng Diyos, galing sa puso ng Diyos. Yung mga pastor, maminamahal sa ibang fellowship, sa ibang church, ang pastor doon, galing sa bulsa ni Satanas. Hindi galing sa puso ng Diyos. Galing sa bulsa ni Satanas. Kaya puro kulimbat, puro pagpapayamang. Pero ang ating beloved pastor, mula nagsimula siya nagministeryo, hindi niya naranasan ang karangyaan, hindi niya naranasan mga minamal ang masarap na buhay. Puro sakripisyo, puro hirap, puro fasting, prayer. Kaya nga, pag ikaw ay lumimot pa sa ating malapang nakalimutan mo ang iyong dating kasalanan, sabi, nagiging kaaway ka ng krus ni Kristo. Ikaw ang isa sa mga nagiging kaaway ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ang sabi rito, maminamahal, those Christian whose God is their belly, their appetites, on their desire, on their passion. Ang kanilang Diyos ay ang kanilang tiyan, sapagkat ang iniisip nila ay mga bagay dito sa lupa. Kailan tayo nag-isip ng mga bagay na nasa langit? Kailan kaya ako ma-rapture? Kailan kaya ako makakadalo ng 3 times a week? Kailan ko kaya maibibigay ang buhay ko sa Diyos? Kailan kaya ako magpagamit sa Panginoon?
Ang mga kaaway ng krus ni Kristo, ang pinaglilingkuran ng yung sariling tiyan. Paano ako makapagtatayo ng bahay? Paano makakabili ng mga mamahaling gamit? Paano makakakain ng mga masarap na pagkain? Ang iniisip ay mga bagay dito sa lupa. Sila ay nagiging kaaway ng krus ni Kristo nang iniisip ang mga bagay dito sa lupa, hindi mga bagay na nasa itaas sa langit. Amen? Sabi rito sa Lucas 21, talatang 34 hanggang 36, mag-ingat po tayo sa mga bagay na yan. Isa po yan sa nagiging dahilan bakit ang tawag ng Diyos sa mga ganitong Kristiyano ay kaaway ng krus ni Kristo. Lucas 21:34 hanggang 36. Dito po sa Lucas, Kabanatay 21, talatay 34 hanggang 36. Datapwat mag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka mga lugmok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa pagsusumakit ukol sa buhay na ito. At dumating na bigla sa inyo ang araw na yaon na gaya ng silo. Sapagkat gayon darating ang kanilang lahat na nananahan sa ibabaw ng lupa. 36. Datapwat magpuyat kayo sa bawat panahon na magsidaing upang kamtin ninyo ang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari at upang makatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Amen. 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 Everybody shall praise the Lord. Mga minamahal, mag-ingat po tayo. Hindi masamang magtrabaho, hindi masamang maghanap buhay, hindi masamang mag-aral, hindi masama magkaroon ng marangyang buhay sa sanlibutan. Hindi masama magkaroon ng magandang tahanan, ng mabuting bahay, dahil yan ang plano ng Diyos. Yan ang gusto ng Diyos. Ngunit sinabi niya, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Patuloy sa pagsusumakit mo sa sanlibutan, pag nabigo ka, pag ikaw ay hindi natupad ang ambisyon mo, sabi nga, nakalimutan mo na ang iyong dating kasalanan na pinatawad ng Diyos. Hindi mo na inisip kung paano ka kinabagan ng mahal na Panginoon, pinatawad ka sa malaki mong kasalanan. Ikaw ay, minsan sisisihin mo pa ang Diyos. Bakit kung kailan naging Kristiyano ko, ganito buhay ko? Tandaan po natin, maminamahal. Sabi ng nabasa natin sa Philippians 3:20, ang pagkamamayan natin ay makalangit at buhat dito, hinihintay lang natin ang pagbabalik ng mahal na Panginoon Kristo. Amen? Hindi tayo taga rito, kahit bahay kubo lang ang bahay natin, kahit ang bahay natin umuuga-uga. Sa langit, ang bahay natin kumikislap-kislap. Pero mga hindi naniniwala sa Diyos, mga scientists, naka-invento sila ng Hubble telescope. Tinignan nila. Hindi sila naniniwala may Diyos, hindi sila naniniwala may langit, pero dahil sa karunungan, kaalaman nila, naka-invento sila ng Hubble telescope. Nakita nila, mayroong syudad na nagniningning sa langit, kumikislap. Na ayon sa kanila, ito po'y, sabi celestial, ito'y gawa sa brilyante, diamante, mga ginto. Sabi, paano nagkaroon ng syudad doon sa itaas ng langit? Hindi naniniwala sa Diyos yan. Hindi naniniwala sa langit yan. Pero pinakita sa kanila ng malapang noon para maligtas sila. Sabi ng Biblia, siya na may ibig ng lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng buong katotohanan. Amen! Kaya maminamahal, ikinalulungkot ko, huwag tayo maging kalaban ng krus ni Kristo. Amen? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pag inuuna mo yung sarili mong kapakanan, ang Diyos mo yung tiyan mo. Ang Diyos mo ay ang iyong sariling tiyan. Nang iniisip ay mga bagay dito sa lupa. Hindi masama mag-ambisyon na makatapos ng pag-aaral. Hindi masama, maminamahal, na magkaroon ka ng maunlad na negosyo, magandang kabuhayan. Pero wag yan ang magiging dahilan na maging silo. Maging silo sapagkat si Satanas, sabi niya sa Mateo 4, talatang 8 hanggang 9, ibibigay niya lahat ng kayamanan sa buong mundo, sambahin mo lang siya at tumalikod ka sa Diyos. Kung sa minimum wage lang, mawawala ka sa Diyos. Kung sa mga material na bagay, mawawala ka sa Diyos. Mga minamahal, napaka-cheap mo naman. Napaka-cheap mo naman, pinagpalit mo sa kapiranggot ang kaligtasan mo, ang sakripisyo na inihandog ng mahal na Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Everybody say, praise the Lord!
Ay tumayo, maminamahal, at minsan pa tayo po umawit muna bago tayo dumako sa ating banal na hapunan. Minsan pansariwain natin. Sinabi ng Biblia, maminamahal, na huwag tayong katulad ng lumilimot sa ating mga dating kasalanan, mga minamahal. Sabi rito, ang mga Kristiyanong lumalakad, maminamahal, ng daging kaaway ng krus ni Kristo, ay nililimot nila, mga minamahal, ang mga nasa, sabi ang nakikita lamang ay mga nasa malapit at nililimot ang paglilinis ng kanilang dating mga kasalanan. Nakalimutan na nila na once upon a time, sila'y dating makasalanan. Sila'y mga dating mga minamahal, may karamdaman. Sila'y naghihikawos, naghihirap, ngunit ngayon pinatawad, pinagpala, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Awitin po natin awitin